Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si General Romeo Browner Jr. sa naging ambag nito sa 3 taong pamumuno sa Armed Forces of the Philippines. Si General Browner ang kauna-unahang AFP Chief of Staff na nakatapos ng fixed 3-year term sa ilalim ng Republic Act No. 11939. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang naging ambag ni General Browner sa pagpapalakas ng kampanya laban sa terorismo, pagpapanatili ng presensya ng AFP sa West Philippine Sea, pagpapalawak ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa, modernisasyon ng sandataang lakas at mabilis na pagtugon ng militar sa panahon ng kalamidad. General Browner, maraming salamat sa iyong tapat at marangal na pagsiservisyo. Hindi naging madali ang iyong paglilingkod. Ngunit sa bawat pagsubok, ipinakita mo ang katatagan, disiplina at pagmamahal sa ating bayan. Ayon pa sa Pangulo, bagamat natapos na ang aktibong serbisyo ni General Browner sa militar, nananatili ang kanyang paglilingkod sa bayan bilang isang habang buhay na tungkulin. Samantala, binati ni PBBM ang bagong AFP Chief na si General Antonio Navarrete at hinikayat itong ipagpatuloy ang pagpapalakas ng sandataang lakas. Anya, malaking responsibilidad ang nakaatang sa bagong pinuno ng AFP upang pangalagaan ang mamamayan, ipagtanggol ang bawat bahagi ng teritoryo ng bansa at tiyakin ang kinabukasan ng Republika. As your Commander-in-Chief, I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness, and welfare of our armed forces. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater: to safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. Tiwala rin ng Pangulo na sapat ang karanasan ni General Navarrete mula sa pamumuno sa iba't ibang infantry divisions, Western Mindanao Command, hanggang sa pagiging commanding general ng Philippine Army upang pangunahan ang AFP sa harap ng mga hamon sa pambansang seguridad. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na nananatiling hangarin ng Pilipinas ang kapayapaan at pakikipagtulungan sa ibang bansa, ngunit hindi isusuko ang soberanya at pambansang dignidad. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Ibinahagi naman ni General Navarrete ang marching order sa kanya ng Pangulo, kung saan ipinatitiyak nito ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary election sa Mindanao. Gayon din ang kalagayan ng mga sundalong sugatan sa pinakabagong harassment ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Well, the immediate order is we're preparing for the BARM election. So I think that's one of the very near major security operations, being the first parliament election. In as far as what happened, he wants us to monitor and also look into the injured personnel natin. Payo naman ni General Browner sa bagong pinuno ng AFP, ipagpatuloy niya yung mga nasimulan natin, but more importantly ay mag-focus rin siya dun sa stability ng ating bansa, no? Dahil napakahalaga ngayon hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. na maging stable yung ating bansa. Sinabi naman ni General Browner na sa ngayon ay walang iniaalok sa kanya ang Pangulo na panibagong posisyon sa gobyerno. Aniya, i-enjoy niya muna ang kanyang pribadong buhay kasama ang pamilya at pagiging disc jockey. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.